Kung ikaw ay napadpad dito ngayon, hindi ito aksidente. Ito ay panawagan ng langit. Isang paalala mula sa Diyos. Anak, kahit pagod ka na, hindi ka nag-iisa. Marahil ang puso mo'y mabigat ngayon. Marahil ang isipan mo'y puno ng gulo, ng mga tanong na walang kasagutan, ng mga pangarap na tila hindi na maaabot, ng mga sugat na pilit mong tinatago sa mundo. Ngunit sa katahimikan ng umagang ito, hinahaplos ka ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ito. Tahimik ka lang, huminga. Hayaan mong dumaloy ang mga salitang ito sa kaluluwa mong uhaw. Awit 62, ang ating sandigan ngayon. Isang awit ng pagtitiwala. Isang awit ng kaluluwa na natutong maghintay. Hindi sa solusyon ng mundo, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Ako'y tahimik na naghihintay sa Diyos lamang, sapagkat sa Kanya nagmumula ang aking kaligtasan. Ito ang unang linya ng awit 62. At ito rin ang unang hakbang patungo sa kapayapaan. Tahimik. Sa gitna ng ingay, sa gitna ng kaguluhan, ang tunay na lakas ay dumarating hindi sa pagsigaw, kundi sa pagtahimik sa harap ng Diyos. Dito mo makikilala ang kapangyarihan ng pananampalataya. Hindi ito bulag na pag-asa, kundi pananalig na kahit hindi mo alam ang sagot, kilala mo ang Diyos na may hawak ng lahat. Marami sa atin ang pagod na sa kakalaban sa sarili, sa takot, sa duda, sa mga balitang hindi maganda. Araw-araw tayong bumabangon, dala ang mga pasang hindi na natin kayang buhatin. Pero ngayon, sa umagang ito, iniimbitahan ka ng Diyos. Ilagay mo sa Kanyang mga kamay ang lahat. Siya lamang ang aking kanlungan at aking tagapagligtas. Aking matibay na tore. Hindi ako mabubuwal. Oo, matibay na tore. Kapag dumating ang unos, kapag gumuguhong parang buhangin ang lahat ng inaasahan mo, ang presensya ng Diyos ay nananatili. Ang mundo ay pabago-bago. Ang damdamin natin ay pabago-bago rin. Ngunit ang katapatan ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Kaya't huwag mong ikahiya ang mga luha mo. Huwag mong ikahiya kung minsan ay gusto mo na lang sumuko. Dahil sa kahinaan mong iyan, doon lalong makikilos ang Diyos. Kapag inamin mong hindi mo na kaya, doon mo mararanasan ang isang lakas na hindi sa'yo galing. Isang lakas na mula sa langit. Isang lakas na dumarating, hindi dahil perfecto ka, kundi dahil mahal ka. Sa mga sandaling ayaw mo nang bumangon, sa mga sandaling tila lahat ay wala ng saysay, sabihin mo sa sarili mo, ako'y maghihintay sa Diyos, siya ang aking lakas. At ulit-ulitin mo ito, hindi dahil magic ito, kundi dahil totoo. Ang kapayapaang hinahanap mo ay hindi mo mahahanap sa labas. Hindi mo ito mahahanap sa ibang tao. Hindi sa mga sagot sa Google. Hindi sa mga likes sa social media. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa paanan ng Diyos, sa tahimik na pagtitiwala, sa pusong handang maghintay, kahit hindi alam kung kailan darating ang sagot. Minsan, ang Diyos ay tahimik, pero hindi siya absent. Minsan, pinatatahimik ka niya. Hindi dahil wala siyang gagawin, kundi dahil gusto niyang ihanda ang puso mo para sa milagro. Kaya sa bawat paghinga, sa bawat hakbang, kahit mabigat, ipaalala mo sa sarili mo, hindi ko ito nilalakad mag-isa. Diyos ang kasama mo. Diyos ang kalakasan mo. Diyos ang bumabangon para sa iyo kapag hindi mo na kaya. At sa bawat umagang tulad nito, kapag binigyan ka pa ng Diyos ng panibagong araw, ibig sabihin may dahilan pa. May misyon ka pa. May panibagong biyaya pa na inihahanda niya para sa iyo. Kaya bumangon ka, kapatid. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil may Diyos kang matibay. May Diyos kang tapat. May Diyos kang hindi ka kailanman bibitawan. Ipikit mo ang iyong mga mata. Ilahad mo ang iyong mga kamay at sabihin, Panginoon, bumabangon ako ngayon, hindi dahil ako ay handa, kundi dahil ikaw ang nagbibigay ng lakas.
Ikaw ang aking matibay na tore. Ikaw ang aking kapayapaan. Ikaw ang aking Diyos. Ngayon at magpakailanman. Amen.